Hi, Lily! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Quality above all. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye, you mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Morning Banga! Yeah! Sa pagbangon kami ang unang kasama mo! Habang nagkakape, kami ang papatamis ng umaga mo! Sana all sweet. Traffic? Aroy! Goodbye, sweldo! Kami nang bahala sa sound trip mo! Tugtugang malala na to! Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, bawat umaga. Good morning, Banga! Kami! Number 1. Kami ang Energy FM mo. Good morning, Banga! Good morning, Banga! Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! 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 Same, pero iba! Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Banga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay.
Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Zoe. 25 years old and yung ex ko naman po ay 29 years old na. DJ Lindsay, gusto ko lamang po malaman ng lahat na masaya po ako sa naging desisyon ko sa buhay. Kahit na naging mahirap sa umpisa, ang mahalaga ay inumpisahan. At ngayon, okay na ako. Isang buwan na rin simula nung tuluyang naghiwalay kami ng ex ko. Actually, last year pa lang, April, nakipaghiwalay na siya sa akin. Ang rason niya is, hindi niya na raw ako nakikitang makakasama niya sa kanyang future. Biglaan. Pero siguro yun naman talaga yung kailangan namin. Parang gumuho yung mundo ko noon. May mga araw na hindi ako makakain. Hindi ako makakibo ng maayos. Kasi puro ako iyak. Sagad hanggang buto yung lungkot kapag nakipaghiwalay sa'yo yung taong mahal mo. Pero ayos lang naman kami nun. Yun nga lang, kinailangan naming iwanan ng isa't isa. 4 na taon din kaming magkasama, ha. Alam mo yung feeling na sobrang sigurado na ako sa kanya. Tapos biglang, poof! Bye-bye! Diyan ka na. Alis na ako. Pero hindi naging ganun kadali. Kasi pagkatapos ng breakup, hinabol ko pa siya. Nagmakaawa ako sa ex ko. Tinanggap ko lahat ng mga hindi kaaya-ayang salita mula sa kanya. Meron po kasi akong anxiety disorder. Tapos, nung kami pa, siya palagi yung nandyan para i-console ako. Siya yung takbuhan ko. Pero ginamit niya yon laban sa akin, DJ Lindsay. Tinawag niya akong baliw, tanga. Tapos may mga pagkakataon na napapagsalitaan niya ako ng hindi magaganda. Minumura niya ako. Hindi niya naman dating ginagawa yun. Kaya feeling ko, gusto niya na talaga akong iwanan kasi nitong huli parang ang sama-sama niya na sa akin. Isang taon kaming naging ganun. Minsan nagiging okay kami, pero hindi rin tumatagal. Bumabalik din siya agad sa pananakit. Tapos ako, tiis-tiis lang. Sinasabi ko sa sarili ko na, kapit lang. Hindi naman siya ganyan dati. Magbabago pa yan. Basta mahal ko siya, paniniwalaan ko na may pagkakataon pa para bumalik sa dati. Mamahalin niya ulit ako. Yan yung palagi kong nire-remind sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung oras na napagod na talaga ako.
parang naging manhid na lang ako bigla. As in, isang araw, habang mini-message niya ako at galit na galit sa akin kasi nga gusto kong magkaayos kami. Parang bigla akong pumitik. Out of nowhere, bigla ko siyang binlock sa lahat-lahat. Social media, text niya, number niya. Tapos nung moment na yun, nag-decide ako na unti-unti ko na siyang tatanggalin sa isip ko at sa sistema ko. Actually, hindi ko alam kung paano ko ginawa. Biglaan lang. Pero syempre, kapag naiisip ko siya, may mga tanong pa rin ako na gusto kong masagot. Tinatanong ko yung sarili ko kung ano ba yung naging kasalanan ko sa kanya? Ano ba yung nagawa ko para tratuhin niya ako ng ganun? Pero hindi ko na inisip na balikan pa siya. Napapatanong lang talaga ako. Hanggang sa nawalan na ako ng tiwala sa ibang tao. Kasi naisip ko baka mamaya, sa umpisa lang maganda, sa umpisa lang mahal, tapos maulit lang lahat. Masakit man ang lahat ng pinagdaanan ko, DJ Lindsay. Masaya ako kasi maayos ako. Buo pa rin ako. Maaring nasaktan panandalian, pero buo pa din. Minsan nga napapatingin na lang ako sa taas. Tapos from there, kinakausap ko siya. Sabi ko, Ex, sana maabot mo pa rin yung mga pangarap mo. Sana makahanap ka pa rin ng tao at babae na para talaga sa'yo. Kasi alam ko na hindi naman talaga ako yun. DJ Lindsay, mahirap siyang patawarin sa ngayon. Alam ko na mahal ko pa rin siya, pero ayoko na siyang balikan. Okay na ako ng ganito. Pagdating ng panahon, magagawa ko rin siyang patawarin. Sa ngayon, mamahalin ko na lang siya ng patago. Kakalimutan lahat ng sakit at susubukang kalimutan din yung pagmamahal na minsan kong binigay sa kanya. Goodbye sa 4 na taon. To my ex, you will always be my greatest love and greatest heartbreak. Maraming salamat, DJ Lindsay. Muli, ako si Zoe. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko! Oras natin sa buong kapulungan. Check your time. 15 Kim Boys! Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:15 on the clock. Tayo pa rin po ang estasyong same, pero iba! Hanggang we are number 1, 06.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo.
Sabihin mo. Good morning sa lahat po ng mga pangga natin na talaga naman pong isinuko na ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga dahil alam nila na hindi na nasusuklian ito. Wow! Welcome to Lihim ng Liham. Mahal ko pangga ako, baby ko. Ito pong programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Ang nararamdaman natin ngayon ay buti naman. Buti naman ate. Oy, may mga syempre sa buhay natin may mga bagay tayong alam natin dapat kung kailan na isusuko, kailan na pababayaan, kailan na ipo-forgo. 'Di ba? Kailan ka mag-move on, dapat alam natin 'yan kasi alam dapat natin kung ano yung deserve natin. Wow! Pero alam mo, bago natin malaman kung anong deserve natin, dadaan muna tayo sa mga heartbreaks talaga. Sa mga taong hindi tayo tatratuhin ng maayos, hindi tayo papahalagahan, sasaktan tayo in short. Pero ang kagandahan diyan at least dadating yung time na malalaman mo kung ano yung worth mo, yung value mo kasi nga ilang beses ka nang nasaktan. Mahal ko, anong masasabi mo tungkol sa ating kwento ngayon? Pwede mo akong puntahan sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay, tapos hanapin mo yung live, mag-comment ka doon, tapos basahin natin yan on the air. Okay? Wow! Bago ang lahat, bago tayo magbasa, babati muna ako ng happy birthday! Happy birthday! Happy na birthday pa kay Kevin Angeles. God bless you more. Happy birthday, Kevin Angeles! Happy birthday! Kay Baby Ali, Panganiban, kasama si Kuya Jonan at saka si Ate Tin. Happy birthday. Wow! Saya ng birthday kahapon, no? Pang bagyat. So, pang 1-year-old talaga. Ayan na nga. So, magbasa tayo, ha? Sabi ni Merlin, ate, ikaw na nga nagsabi na ayaw mo na siya balikan kahit mahal mo pa siya. Dapat, ang gawin mo is mag-move forward ka na at magpatuloy ng buhay na ikaw na lang mag-isa. And love yourself. And sana dumating yung time na makatagpo ka ng forever mo. And please, nakalagay dito, ate, wag mo nang lahatin lahat ng lalaki kasi kawawa naman sila. Wala naman silang ginagawa pero damay silang lahat, diba? Dahil lang sa ex mo. God bless you, ate, and enjoy mo muna for now. Sabi naman dito, mahal ko ni Jonah, ang refreshing kapag nababasa mo ay may resolution na ni sender. Hindi yung may tanong pa sa huli kung tama ba yung ginawa niya or kung babalikan pa siya, di ba? Sabi naman dito ni Vanessa, proud of you for having the courage to walk away sa isang toxic na relationship. Kaya mo yan, ate. Sabi naman ni Fleur, wise move, Ate Zoe. Stay strong and focus on your spiritual life. That way, yung values mo will strengthen and you will slowly recover your dignity and self-worth. Sabi naman po dito ni Snowflakes, kung hindi ka naging punching bag, hindi ka talaga natatauhan, sender. But kudos to you for getting out of that relationship. Hoping for the best of life for you. Love yourself so you will know how to love again. Importante yan, yung mahalin mo yung sarili mo. Alam mo, minsan talaga, nakakalimutan natin bigyan ng importance yung sarili natin. Alam mo ba, yung pagbibigay ng importansya, ano ba? Ang nasa isip ko, importation kasi. Pagbibigay ng importansya sa sarili mo, yung mga maliliit na pabili-bili mo sa mga online shopping, ganyan, pag-online shopping mo, huy, self-love din yun, ha? Wow! Huwag mo mamaliitin yung mga nabibili mong, halimbawa, maliliit na makeup, maliliit na items, kasi gusto mo yun eh. And so, parang nire-reward mo yung sarili mo, binibigay mo sa sarili mo yung nararapat, yung magpapasaya sa'yo. 'Di ba? Pag nire-reward mo yung sarili mo, it just shows na talagang mahal mo rin yung sarili mo. Kaya alam mo, kapag meron ka nagustuhan, tapos gustong mo, as in, hindi ka talaga makatulog sa gabi dahil naiisip mo siya ng paulit-ulit, bigay mo na. Okay lang yan. Kung gaano ka kabilis magbigay kapag nanghingi sa yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo, yung mga pamangkin mo, yung asawa mo, yung mga magulang mo, kung gaano sila kabilis pagbigyan sa kanilang mga request, dapat ganon ka rin kabilis magbigay para sa sarili mo. Wow! Diba, no? Good morning sa lahat po ng mga nandyan po sa ating comment section. Sabi po ni Arch, ang hirap na pinagdaanan mo, but to be dependent on a significant other as a way to cope with your mental health issues is a way to set yourself up for a failure. Tama naman. Kasi syempre dapat alam mong paano i-navigate yung sarili mong isip, emotions.
Yan yung nagiging problema kapag naging dependent na tayo sa isang bagay o sa isang tao. Nakakalimutan na nating tumayo sa sarili nating paa. Wow! Kaya nga ba palakpakan natin itong ating letter sender na si Zoe kasi hindi pa uli ang lahat. Definitely, it's not the end yet. Pero nakayanan niyang i-pick up yung sarili niya and to move forward again. Good morning kay Merlin Dabelen. Good morning naman po sa'yo. And ito basahin natin. Sabi ni Leonardo Garcia Lapak, red flag na yung murahan kung umabot na sa ganyang hiwalayan agad. Hiwalayan dapat agad. Maisip na din yung what if someday kung makikita niya okay ka na at successful ka na sa buhay. Totoo. Kapag minura ka na ng partner mo, wag naman sana. Kasi masasabi mo ba nagmamahalan kayong dalawa kapag minumura ka ng jowa mo? Di ba syempre kapag nagmamahal ka, the least thing that you wanna experience at you want that other person to experience is yung pain. Yung pagkadismaya, yung pagkadisappoint, 'di ba? Ayaw mo maramdaman 'yon ng partner mo because hello, masasaktan siya, 'di ba? Wow! Ba't mumurahin mo? Bago ka pala. Walang murahan dapat. Walang murahan. Sabi ni Josa, it's okay if you don't feel like forgiving him. Feel the pain, then move on slowly. Totoo naman, mangyayari din yan kapag ready ka na talaga. Sabi po ng mga pangga natin, sabi ni Chandra, yes, we deserve someone better who gives equal energy that you give. Ang sakit niya. Totoo naman. Gaano kasakit? Sabi ni Carmen Timpog, good morning, Miss Ganda. Happy Friday. Happy Friday po sa ating lahat, mahal ko. Wow! So, ganun na lang. O, totoo rin yung sinabi ni Merlin kanina na huwag mong idama yung ibang lalaki because malamang sa alamang, no, talagang nakatisod ka lang. Nagkamali ka lang sa isang lalaki na to. Pero that doesn't mean na alam mo yan, dapat i-junk mo na rin yung experience mo with him. No, because definitely, may natutunan ka. Definitely, naging masaya ka for a while. At pinili mo siya for a bit of time. 'Di ba? And kung sino ka ngayon, yung mga knowledge na nag-gain mo ngayon is because, 'di ba, nagkaroon ka ng relationship with him. So, ipagpasalamat mo rin na kahit paano nag-cruise yung landas ninyong dalawa. Wow! Meron tayo matututunan sa bawat tao, lalaki, babae na nakikilala natin at nakakasama natin. Diba? It makes us love even more, malamang sa alamang sa next relationship natin, or be wiser, diba, sa susunod na relationship natin. At lahat naman yan, importante, lahat yan may bilang. Oo. Ganyan talaga ang life. Hindi palaging masaya, hindi palaging exciting. Sabi dito ni, sino pa yung mga nagko-comment sa atin dito? Sabi ni Darwin, happy weekend po ang pretty Queen Lindsay. Kung hindi mo na talaga siya mahal, dapat hindi mo na siya balikan. Isang lalaki lang ang minahal at nanakit sa'yo, diba? Kaya huwag mong i-label lahat ng lalaki ay manloloko. O, diba? Totoo naman. Wag mo, yan, nagre-reklamo na yung mga lalaki, damay na naman kami. Parang kapag, diba, kapag merong celebrity na iniwan ng jowa, sinaktan ng lalaki o kaya sinaktan ng babae, damay-damay lahat ng babae at lalaki sa mundo. Wow! Kumbaga yung relasyon lang naman nila yung nasira, diba, kailan lang? Yung kay Maris Racal at saka kay, sa jowa niya o kay Rico Blanco, diba? Oo. Wala namang nagkamali, diba? Pero lahat ng relasyon, damay-damay sa buong Pilipinas talaga. Oo. Ang daming nangyari. Oh, yung kay Sian Lim at saka kay Kim Chiu, 'di ba? Lahat ng Sian, nag-suffer. yung mga Sian yung pangalan, lahat ng Kim, lumaban. 'Di ba? Mga Kim believers. Kaya kung ako sa inyo, mahal ko, huwag mong ililabel lahat ng lalaki. Kasi nagkataon lang na dyan ka napadpad. Kasi yan yung pinili mo eh. Oo, binigay siya sa ng universe. Wow! Kaya dapat kung wala na talaga, huwag mo nang balikan. Tanggalin mo na yung mga luma na, yung mga tapos na sa buhay mo. Parang, alam mo yun, fresh start, fresh beginning, fresh life. Sabi dito ni Kayler Pulvera, wash out po DJ Lindsay. Ang lahat. Ano daw? Niloloko mo ko, hindi ko naintindihan yung sinabi ko Mahal ko, 9:25 nang nagmamagandang umaga. Kaya naman, tumutok ka pa rin. Dito pa rin yan. Sa istasyong same. Pero, diba? Pagka, we are number 1. 6.7 Energy FM. Pagka, wag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Meron akong ipi-play something for you, Zoe, and this is called Better in Time by Liana Lewis, mahal ko.
ikaw din, na-experience mo yung ganyang pain?